Magandang araw sa ating lahat. Ito po si Nico Fabian sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. Nagsalita na po ang mga senators dyan sa Manila tungkol sa controversial issue or hot issue ngayon sa Manila o sa Pilipinas tungkol ang national budget po, no? Ang procedures ng national budget wherein ang presidente si Bongbong Marcos at saka si former President Rodrigo Roa Duterte, they have some, sabihin natin, exchange of words, no? Exchange of words. Si Marcos was saying that Duterte is telling a lie, and some officials from Malacanang is claiming that Duterte is peddling with fake news, no? And sa side naman ni Duterte, he was just giving his legal reaction tungkol ang revelation or ang discovery ni Congressman Isidro Ungab tungkol sa BICAM committee report. So sa palagay ko po, sa akin din, I believe that both Marcos and Duterte is telling the truth. But anyway, diretso na tayo po. Diretso na tayo sa issue, and what I'm going to tell you or share with you ang latest chika-chika natin tungkol itong issue is ang interview ni former ex-Department of Budget Management, ex-head ito po, si Madam Ziza Nadine Suzara. She was interviewed and she expressed, no? O sinabi niya lahat ang how she felt regarding itong very hot issue dyan sa Pilipinas. So without further ado, I will share with you itong video clip that I managed to record during the interview po dyan sa Manila, and kayo nang bahala, no? Kayo nang bahala to see, to observe, see, and make your decision or mga opinion ninyo po regarding itong issue. And nandito po, no? She was, ito si former or ngayon, she is budget analyst dyan sa Pilipinas, si Madam Ziza Nadine Suzara, and she expressed or she told, no? To the media na ano talaga ang na-discover niya or ang reaction niya tungkol itong very hot issue dyan sa Manila. And of course, nandito po, let's listen to this recording. Hold on, ha? Hold on. I will make sure that you will have a clear interview ni Ziza. Nandito po. Nakaalaman lang, no? Di ba you used to work with the Department of Budget and Management, ba? Yes. Okay. Ano nga uli yung parang naging papel mo nung nag-work ka sa DBM? Para may konting naman background yung mga viewers natin. So I worked in DBM for an entire administration nung term ni President Aquino. So ako yung nag-head nung technical unit. So yung technical unit basically yung in charge doon sa budget policies throughout the whole budget process, simula sa pag-prepare habang nag-undergo ng legislation, execution. Yan. So yung mga budget request, kami po yung isa sa mga teams na nagre-review ng mga budget releases. So all in all, medyo nadaanan ko na halos lahat ng budgets ng lahat ng ahensya, pati yung mga subsidies ng GOCC, subsidies ng LGU. So yan, kaya po tayo familiar sa pagbabasa ng national budget. Okay, sige, pag-usapan natin. Tama ba itong claim nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? O tama ba yung sinasabi nitong si Bongbong Marcos na nagsisinungaling ito si Tico? Baka naman kasi may bahid ng katotohanan yung sinasabi ni Tico. Actually, dalawang dokumento kasing magkaibang dokumento yung pinag-uusapan ni President Duterte at ni President Bongbong Marcos.
yung sinasabi kasi, kung ang basihan natin ay yung podcast ni former President Duterte with Representative Ungab, na pinag-uusapan daw, di umano doon yung may mga blank entries sa national budget. Pero yung specific document na nire-refer doon sa usapin na iyon, yung Bicameral Conference Committee Report o yung version ng budget na na-ratify ng BICAM. Yung sagot naman ni President Marcos, iba din ang pinanggagalingan niya. In fact, kahit yung sagot rin later ni ES Bersamin, ang sinasabi nila, walang blanco sa GAA. So, ibang dokumento po yun. So, ngayon, ano ba talaga yung totoo? Well, at least dun sa nakita ko na version ng Bicameral Committee Report, meron yung mga blank entries, particularly sa budget ng Department of Agriculture. So, siguro more or less 5, more than 5 yung nakita ko. Siyempre, hindi naman exhaustive yung pag-review ko. But, confirmed na merong mga blank entries. At issue iyon na ni-raise dahil, at tama lang na i-raise dahil yung specific amounts po na nasa national budget natin, whether that's the proposed version o yung i-ratify ng Kongreso at later on yung pipirmahan ng Presidente, importante yun. Kasi yun yung tinatawag natin in technical terms na appropriations. Yun yung level lang na pagkakagastusan. So, kaya nga tayo may national budget, kaya nga line item ang pagbabalangkas ng budget. Ibig sabihin, bawat item sa budget, bago yan i-propose, bago i-submit, bago i-approve ng kahit sino, may numero dapat. So, valid actually yung issue na bakit may mga blanco doon sa budget specifically ng Department of Agriculture. So, hindi natin alam, of course, kung anong dahilan. Kasi wala namang transparency nga dun sa BICAM. Hindi naman natin nasubaybayan yung deliberations. Hindi naman natin nakita rin yung kabuuang report. Better yet, yung enrolled bill. Yung pagkatapos na pirmahan, yung version ng national budget na na-transmit ng Kongreso sa Malacanang para pirmahan ng Presidente. At yun yung magiging GAA o General Appropriations. Okay. So, i-clarify ko lang, no? So, they were referring to 2 separate documents. Yes. Confident ito si BBM na walang blanco doon sa GAA. Yes. Inilagdaan niya. Okay? Yes. Pero sinasabi ni Digong, meron siya nakitang blanco base rin sa impormasyon na binigay sa kanya ni Congressman Ungab doon sa BICAM report. Okay? Yes. Okay, assuming, sabi mo, nakita mo mismo yung BICAM report, no? Talagang meron siyang blank entries. Was that the official copy? Ito ba yung kopya na pinagbasihan whether i-approve ng both houses of Congress yung BICAM report? Ito ba yung version na yan? I saw the version that had signatures of the BICAM members. So may blank talaga? So I suppose official yun, pero yun nga, may mga blanks. At ang mga blanks na to ay specifically doon sa section on the amendments sa budget ng Department of Agriculture. Okay. Hindi ba regular ngayon kung yung BICAM report merong blank entries? Yes, sa totoo lang sa trabaho ko rin sa pagbabantay rin ng budget during budget legislation. Ngayon lang ako nakakita ng ganun kadami na blank entries. Pero sabi ko nga, kina Shelo tsaka kay na JC, proof rin talaga to na hanggang sa kahuli-huli ang sandali ng budget legislation, meron talagang mga pinagpapalitan yung BICAM. Kasi magtataka ka bakit may mga amounts na in-amend yung original amounts at yung amounts na ni-replace, o pinawasan man yan o dinagdagan. Bakit may mga amounts, yung ibang, maraming items actually. So bakit may mga specific amounts na bakit may mga specific line items for certain programs and projects na walang amounts. Okay, so clarify ko lang kasi hindi ko nakita yung tinutukoy mo. No? So lumalabas dito, meron line item pero walang amount. Yes. So may proyekto or programs or projects pero wala siyang corresponding na amount. Yes, under the special
provisions of those specific budget items. Kasi hindi naman buong kompletong budget, yung BICAM report, nandun lang yung agency level na total, tapos yung mga specific amendments. So, dun yung may mga blanks. Okay, pero dun sa mismong version na inaprobuhan with finality ng both houses of Congress at tinagdaan itong si Pangulong Bongbong Marcos, wala na yung mga blank na yan. Yun ang hindi natin alam. Hindi naman natin kasi alam, nakikita ko ano yung version na na-transmit, yung printed final copy nung pagkatapos ng BICAM report, tapos yun yung transmit nila sa Malacanang, yun yung hindi natin alam. But pagdating sa GAA, at least I checked the DA figures, meron naman doon sa General Appropriations Act. So kung meron tayong presumption of regularity, masasabi natin na kinumpleto naman ng Congress yung mga blanks na yun bago na i-transmit sa Malacanang. Okay, ang next question ko, Zai, kung yung nakita mong BICAM report may signatures, pero nandun din yung blank entries, tama ba na nagkaroon siya ng laman o nagkaroon siya ng amounts after BICAM, tapos ito yung nilagdaan ng Pangulo? Tama ba yung proseso na yun? Yes, mukhang ganun yung nangyari. Kasi actually pagkatapos pirmahan ng BICAM report, nagkakaroon pa ng print out yung enrolled bill. Tapos, at least dun sa BICAM report na nakita ko merong proviso doon na nagsasabing technical staff na yung bahala sa style edits. Pero ako personally, ang red flag sa akin doon, these are not merely style edits. These are figures. These are amounts of the project. Substantive So, substantive figures ng mga line items. So, bakit hindi kumpleto bago pinirmahan ng BICAM? At tama ba na ipaubaya lang yun sa technical staff ng Senate or ng House? Kasi we will need more information para talagang para mas mabusisi ito. So siguro, dapat mas maging transparent dito yung both houses of Congress. Yung BICAM, ilabas nyo yan, yung dokumentong yan. Kung meron mang blank entries or amounts or wala, para magkaalaman. At the part of Malacanang and BBM, dapat ilabas nyo rin yung official versions every step of the way. Para magkaalaman, di ba? Tapos ang gusto ko itanong sa isa, parang gawin natin ito opportunity for people to better understand the process. Kasi nga, maraming pwedeng mangyari sa BICAM. Di ba tawag nga dyan the third chamber? Yes. Dahil merong version yung House at saka yung Senado, i-reconcile yan doon sa BICAM. Ito pang huling BICAM na ginawa patungkol din dito sa 6.3 trillion budget natin. Naging transparent ba siya sa tingin mo? Wala naman talaga siyang transparency at all. Tokenism lang naman yung naganap na in-invite yung media nung opening ng BICAM committee hearings. Pero pagkatapos nun, yung entire process naman, wala namang naging transparency talaga. Hindi naman siya naka-livestream. Wala namang pinayagan na pumasok na independent observers. Wala rin namang minutes na inilabas doon sa naging proceedings doon sa BICAM. Hindi katulad nung mga committee level at plenary deliberations. Kahit paano makakahingi ka pa ng transcript sa either House of Representatives or Senate. Yung BICAM talagang walang ganun. Matagal nang ganun yung proseso ng BICAM, pero itong huling tatlong BICAM, excessive talaga yung reallocations. Tapos, magugulat na lang ang lahat, including DBM actually, na ganun kalalaki yung dagdag sa iba-ibang pondo or bawas sa iba-ibang line item. Okay. Sa atin, wala tayong kinakampihan dito, Marcos of Duterte. No? Kasi tinan natin sino yung sasabi ng tama at sino hindi ipokrito. Kasi marami din naman butas doon sa mga budget na inilabas o naaprubahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero it doesn't mean na pwede siya magsisinungaling o hindi ito. Again, we need to get more information. Pero ang punto ko, ano pa pwedeng gawin natin para mas maging transparent naman yung proseso? Especially doon sa BICAM level. No? Pwede bang na lang yan? Kasi nangyayari dito parang dependent na lang doon sa how transparent the House and Senate leadership would like to be.
Pero ba tayo pwedeng gawin para i-demand sa kanila na, uy, dapat kita namin yung pinagagawa niyo sa BICAM. Kasi napaka-powerful ninyo. Ako at the very least, kung hindi magiging public yung BICAM hearings, i-publicize ninyo yung report every step of the way. Ano yung iba-ibang versions na ginagawa doon sa budget. Kasi in this case, itong BICAM report, tapos meron pang yung transmitted version sa Malacanang, tapos saka pa yung GAA. At least 3 dokumento yung pinag-uusapan natin na hindi tayo nagkakaalaman saang parte doon nagkaroon ng pagbabago. So, I think dapat patuloy yung pag-call ng natin ng transparency sa proseso ng BICAM. Kung pwede, at least man lang para dun sa national budget deliberations, mag-invite rin sila ng third-party observers. Ginagawa naman nila yun sa committee at plenary deliberations. Pwede naman mag-observe yung mga iba-ibang grupo. So, bakit sa BICAM hindi pwedeng gawin yun? Tingin ko, dapat gawin natin yun para mas magkaroon ng transparency. Mapabawasan itong mga major reallocations na ang nangyayari, sumusobra, excessive, abusive yung level ng discretion ng mga BICAM members sa paglilipat-lipat ng mga pondo. Okay, well, thank you very much. Yan po ang reaction, ang comments ni former DBM, one of the heads dyan sa DBM, si Ms. Ziza Nadine Zuzara, no? And narinig niyo po ang call niya, which I totally agree na kailangan din po siguro po be transparent ang BICAM natin po, because everything that we are talking about the BICAM sa national budget, pera ng bayan ito po, no? And the Filipinos would like to know kung paano talaga ang proseso po before it will go up to the president, ang GAA for the president to sign into law or for implementation po. So, siguro to avoid in the future, to avoid itong mga, kaya what happened ngayon, nagiging controversial issue ito po, very hot issue, especially darating na ang midterm election, and some politicians will take advantage of this to tarnish the image of their opponents, no? Of the opponents, na siguro po by next year or in the near future, we have to be ang gobyerno po, no? Ang legislators natin, both the Congress and the Senate, should ponder seriously to consider making sure that what they discuss during sa BICAM committee a conference, it will be transparent, made known to the public. Siguro kaya ni Ms. Ziza, she was suggesting na lagyan din dyan po during the conference ang third party observers, no? Para at least wala tayong unnecessary confusions or unnecessary, sabihin natin, mga doubts coming from the Filipinos, no? Coming from the Filipinos. But anyway, sige lang po. To all ang mga followers ko who is watching this episode, today is today is Wednesday, January 22, no? And welcome kayo po dito sa programa. And of course, as what I said, I am going to give you ang latest chika-chika, latest updates tungkol itong very controversial issue and very hot issue po dyan sa Pilipinas. So, let's listen to another video clip that I managed to record po. Ang reaksyon ni Senator De La Rosa tungkol sa issue, tungkol sa issue, itong issue sa BICAM. Let's listen to this po. Let's listen to this. Sandali, ha? Okay, let's listen to this. Hold on. Sa kanila, pareho silang nagsasabi ng totoo. Sabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, blanco yung mga presyo ng mga project, yung ibang mga project na nandoon sa BICAM report. Totoo yun. At yung sabi naman ni Pangulong
Bongbong Marcos na walang bangko doon sa GAA dahil nakita naman talaga natin ngayon paglabas ng GAA, may laman talaga yung mga presyo na yan. So, totoo rin yun. Pareho silang nagsasabi ng totoo. Pero, ang problema dyan, ang question dyan ngayon, yun nga ang question ng Pangulong former President Duterte na para tayong yung mga members ng Bicameral Conference Committee ay parang nagpirma ng blank check dahil yun nga, walang laman. Yung blanco na yun, yung mga blanco na yun, walang presyo, walang nakalagay. Which is very, very totoo. Ay dapat, ideally, hindi ka dapat magpirma kung walang laman yan. Pero in that case, minamadali nila, pinirmahan nung yung report na yan, kahit na blanco. Kasi nakita mo natin, after nung nagpirmahan, I'm not sure kung 1 day or 2 days after nagbigay sila ng mga kopya sa bawat office ng mga senador, gano'n nga nakikita ko. Ano yung pinakita ni Congressman Ungab na Bicam report, yan pa din yung nakikita namin doon sa sinabit sa amin. Kung ano yung blanco doon, yun din blanco rin doon dito sa amin. Yan po, I totally agree with Senator De La Rosa, wherein, both of them, Marcos and Marcos Jr. and former President Rodrigo Roa Duterte was telling the truth. No? Sabi ni Marcos, walang blank items dyan sa GAA because he was referring to the GAA report. And si Digong is talking about the bicameral conference report. So, clear na clear yun po, no? Clear na yun po. As what I mentioned earlier in my, when I started this program, na mayroon na tayo po mga several, a handful of, sabihin natin, senador who already gave their stand also or explained, or made some clarification regarding itong issue po, no? And later on, I'm going to share with you some news report as well as mga comments. So, for now, I would like to share with you po ang reaction ni Senator Amy Marcos. Audio lang ito po. Audio lang ito ni Amy or Senator Amy Marcos regarding itong issue na po, no? And let's listen to this. Hold on, Let's listen to this. Nananawagan na lang ako sa aking kapatid. Kung mahina ang boses ko na mag-isa, ngayon nawa, marinig sana na sama-samang sumama ang ating taong bayan. Nung nagsona ang ating Pangulong Bongbong, nagsabi siya, ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon, sinusuway ka ng mga taong akala mong makakabuti para sa iyo at sa bayan. Yung pala, tinututulan lahat ng priority mo. Ako, kaya nananawagan ako sa palasyo. Pakitutukan na ang mga issue at pondo ng budget, line by line yan. Nasa kanya na lamang ang pag-asa na talagang hindi tanggalin yung mahahalaga. Huwag naman isiro yung PhilHealth, yung flood control, wala na. Paano? Parang tinanggal na nun. Nasa 1.1 trillion daw yung public works. Sa dami-dami ng pera na nilagay sa public works, bakit walang flood control? Pagkatapos doon sa akin, kasi hawak ko yung DSWD budget, biglang umapir na naman itong AKA at saka tinanggalan yung 4.4 million Filipinos na nasa 4Ps, yung tinatawag natin poorest of the poor, tanggal 50 billion. Paano naman mabubuhay ang mga yan? Ayan ang inaasahan. Ayun, sinabi ko nga na kung maaari, tignan na lang ng kapatid ko at hindi maaaring pakialaman ng legislatura, ng mga sangay-sangay ng ating legislatura at mambabatas. Ang ilang department, nasa Korte Suprema yan, labagyan sa batas at sa konsensya ng tao. Yan po ang reaction ni Amy, Senator Amy Marcos, no? Amy Marcos, ang elder sister ni Presidente Bongbong Marcos, no? Jr. And another video clip I want to share with you, itong news kanina po dyan sa Manila,
wherein, as what I said earlier, mayroon na po ang mga senador already mentioned also or gave their statement regarding itong controversial issue po. And let's listen to this news report dyan sa Manila, which was aired this morning. No? Sa You hold mga on. dokumento. Senator Sherwin Gatchalian na hindi maaaring may blanco sa Bicameral Conference Report para sa 2025 General Appropriations Act dahil kung blanco anya ay hindi ito magbabalanse sa budget. Wala ring nakitang blank item si Senator Joel Villanueva sa naturang Bicameral Report bago siya pumirma. Hindi naman naniniwala si Senator Risa Ontiveros na magpapasa ang Kongreso ng budget kung may blanco pa sa mga dokumento. Sa akin and my team, wala kaming nakita blank. Kasi dapat balanse. Yun ang tinitignan namin balanse. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago sila determine. Hindi ko nakita whatsoever. No? Wala akong sa gana ng aking pagkakaalam. Wala akong nakita. Lalo na when we were signing it, I was concerned of the Senate reports. As I mentioned earlier, there are about 235,000 items. So, may mga lump sum pa rin at para sa akin, since time immemorial, I've been calling to break it down para mas makita natin. So kung meron mang lump sum, ibig sabihin, maaari o posible na merong isang item doon, meron lang total, pero hindi alam saan dadalhin. Okay, yun po ang reaction, some statement coming from Senator Gatchalian and of course, Senator Joel Villanueva. But the issue here, anong feelings nila, ang reaction nila tungkol dyan sa blend items, dyan sa BICAM conference report. Yun ang issue po, no? Yun ang issue. So, dapat lang siguro po, no? Ang Kongreso, those involved in the BICAM conference meeting, ang mga lawmakers natin sa lower house o dyan sa Kongreso, they should come out and explain, clear the air regarding itong BICAM conference report. No? Kasi ang output ng BICAM conference report will be the basis of the GAAP, General Appropriation Bill. No? Bill. Lahat ng ng GAAP, depende yon sa output coming from the BICAM report. Now, dyan sa BICAM report, na-discover si Congressman Isidro Ungap na mayroon mga blank items. Mga blank items. Yon po ang question nila ngayon. Ang question nila. But anyway, that's the latest sabihin natin updates na mayroon tayo dito po sa Nick Talk, the Real Talk with Nico. And of course, I will make sure that kayo mga followers ko po dito sa programa, sa channel ko po. This is a daily one. I would like to say, don't worry, whatever updates or information, latest information that I can gather, I will make sure that you will be properly informed on time po. On time po, no? So stay tuned lang po kayo sa Nick Talk, the Real Talk with Nico. And if you want to replay ang mga previous programs ko po, ang mga contents ko po, you can go to Nick Talk 21. Nandyan po lahat. And kindly support my program po because I'm doing this para sa inyong lahat. And of course, my intention also is for the Filipino communities dito po sa Malaysia, particularly dito sa Sabah, that they will be properly informed of what is the latest updates, be it security, be it political, or be it economy updates dyan sa Pilipinas. Para more or less pagdating ang midterm elections sa May 12, mayroon na kayong idea, you will be able to have a good picture kung sino ang iboto ninyo po. To be the next 12 senators dyan sa Pilipinas. Kasi mga overseas Filipino workers, we are only entitled to vote, no? To vote ang 12 senators dyan sa Pilipinas. And ano ba yan? One party list, no? One party list group.
Now, the rest, dyan sa Pilipinas, they can vote the congressman, the next congressman that they want, and of course, ang mga local elected officials. It means vice governor or governor, vice governor, assemblyman ba, municipal or city and municipal mayors, vice mayors, and councilors po. So with this, hanggang dito na lang po si Nico. Fabian, once again, I would like to say thank you very much for making me a part of your day-to-day. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. I love you so much. Keep in touch. Itong programa Nick Talk, The Real Talk with Nico. Bye and see you tomorrow.